Magandang gabi po sa bawat isa. Pakisabi po sa inyong mga katabi, yung ulang katabi, hanap kayo ng katabi. Salamat salamat sa Panginoon dahil katabi kita. Magandang gabi po sa mga nakijoin po sa kanya-kalang tahanan, sa ibang magandang gabi po. Ngayon po ay inihiling ko po na tumayo ang bawat isa. May babasahin lang po ako. Saan ba? Babasahin ko po yung Kawikaan 3:5 hanggang 6. Kayawi ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain siya ngay alalahanin upang ikay patnubayan sa inyong mga tatahakin. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng salita. Pwede na pong maupo. Ngayon po, pwede na pong maupo. Pwede na pong maupo. Ngayon po ay manalangin po tayo. Panginoong Jesus, marami na may likha ng langit at lupa. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa oras na ito, Panginoon, sa patuloy mong pagmamahal sa amin, sa patuloy mo kaming ginagabayan, patuloy mo kaming proteksyonan sa loob at labas ng aming tahanan. Salamat din, Panginoon, sa pagtugon mo sa aming mga kahilingan, Panginoon, sa pagpapagaling ng may mga sakit at sa patuloy mong pagproteksyon sa bawat isa, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, na sa bawat isa nandito ngayon. Tunay nga po, Panginoon, na patuloy namin hinihiling, na patuloy ka pong manguna sa amin, na nawa i-focus namin ang aming puso at isipan, makikinig sa iyong mga salita, Panginoon. At patuloy po namin dinadalangin, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasaan man sila ngayon. Patuloy mo silang hawakan, Panginoon, sa iyong mga makapangyarihang kamay. Patuloy mo silang pagpalain at patuloy mo sila, Panginoon, ingatan. Lord, salamat din po, Panginoon, sa kalakasang patuloy mo pinagkaloob sa bawat isa. Panginoon, nawa, patuloy kang kumilos sa aming mga buhay. Patuloy mo kami bigyan, Panginoon, ng kapayapaan sa kabila ng kaguluhan, mga problema na aming naranasan sa labas at sa loob ng tahanan. Lord, banal na Espiritu, patuloy mo kaming tulungan na patuloy naming bigyan mo kami ng kapayapaan, kahinahunan, Panginoon. Dahil may Diyos kami na patuloy na nag-iingat at patuloy na naghahari sa bawat isa sa amin, Panginoon. Nawa, patuloy naming piliin ang kapayapaan. Dahil alam namin na ang Diyos namin ay buhay. Ikaw ang pag-asa namin, ikaw ang bigay sa amin ng katagumpayan, Panginoon. Lord, sa oras na ito, patuloy po namin hinihiling ang aming tagapagsalita, ang lahat na bawat tatayo dito, Panginoon, ikaw po ang patuloy nagbigyan ng karunungan at kalakasan, Panginoon, nagmumula sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman po ay pangungunahan tayo sa ating pag-aawit at pagpupuri sa Panginoon sa pangunguna ni Bal. Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo. Tayo po'y umawit ng papuri sa ating Panginoon. At habang tayo po'y umaawit, nawa po maging dalangin ng ating puso na patuloy po nating hanapin ang Panginoon sa ating buhay. Maging maganda man po o maging pangit yung sitwasyon na pinagdadaanan natin. Atin pong awitin, Here I Am to Worship. Beauty that made this heart adore you.
Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this grace-brought heart sing out your praise forever. Remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa kabutihan niyo po sa aming buhay, Panginoon. At maraming salamat din, Panginoon. Paano niyo po kami nire-remind na nandyan lang po kayo palagi, Panginoon. Samahan kami sa kahit anong pagkakataon ng aming buhay, Panginoon. Maraming salamat po dahil kahit na po in good situation or in bad situation, Panginoon, alam po namin na kasama po namin kayo palagi. Kailangan lang po namin lumapit, Panginoon, at tawagin po yung pangalan ninyo. Maraming salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat, Bal. Ngayon naman pong pahayag po natin ang pasasalamat, ang pagkilos ng Panginoon sa nakaraang mga araw. Alam ko na bawat isa sa atin, ang Panginoon ay patuloy na dapat natin purihan at pasasalamatan. Sige po, unahin. Ako na po ang mauna. Ako ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sa pag-iingat ng aking si Kim, tsaka si Greg, at tsaka si Seb. Nakarating sila dito ng ligtas. At pangalawa ko po pasalamat yung kalakasan ko po. Kasi talagang nadagdagan po kami ngayon. Medyo busy po ako. Paragang talagang yung may bisita, kahit na bisita pa rin, talagang asikasuhin mo pa rin pagkain. Pero nagpapasalamat ako kasi yung manugang kong Black American, minsan lang siya kumain sa tanghalian, tapos sa gabi, merienda na lang. Kaya kung ano yung natira sa tanghalian, yun na lang yung Yun ang pasalamat ko talagang. At saka doon din po sa yung dalawa, pasalamat din ako doon sa aking mga apo. Talaga pong hindi po birong mag-alaga ng kambal. Dapat po kambal din ang mag-aalaga kasi malilikot na po sila. Pero salamat sa Panginoon sa patuloy na pag-iingat. Yun lang po. Maraming salamat. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po nagpapasalamat sa Panginoon sa panahon at pagkakataon na aking maka-attend. Kasi po dapat hindi ako makaka-attend kasi si Abby may pasok ang Lunes hanggang Miyerkules. Kaya sabi niya, Nanay, hindi ka na ulit makaka-attend. Nung nakarang linggo, hindi ka na naka-attend. Ngayon, hindi kaya ulit ka makaka-attend. Sabi ko, walang problema kasi kung makaka-apekto naman sa trabaho niyo, walang problema. Tapos, nagulto ako kanina, hindi siya pumasok. Sabi ko, bakit hindi ka pumasok? Kasi para maka-attend ka na naman ng prayer meeting. Kumbaga, sa totoo lang, pinapadalangin ko na sana nga, hindi siya, sabi, hindi siya pumasok. Kumbaga, sabi ko, Lord, ikaw nagawa ng paraan para maka-attend ako ng alang masasagasaan, ganun. Si Lord ang gumawa ng paraan na sa Biyernes na lang daw siya papasok. Salamat sa kalakasan na pinagkakaloob niyo sa akin. Kumbaga, napag-muni ko nung aking bagong stroke, naka-bedridden ako.
hindi ako makagalaw, hindi ako nakakatayo. Kumbaga, upo lang ako. Napakahirap, hindi ako makakilos. Lahat ng gagawin mo, iuutos mo pa. Paano yung kasama mo ba eh? Mainit ang ulo. Paano kung may ginagawa? Hindi ka pwedeng magsabi na, ay, paki-charge mo nga yung cellphone ko o pakitimpla nga ako ng kape, nakakahiya. Kahit na asawa mo pa, anak mo pa, nakakahiya. Ako, para sa akin, nahihiya ako. Kaya ang ginawa ko, nagdasal ako sa Lord. Sabi ko, Lord, kahit na ako kahit pilay-pilay ako, walang problema. Basta lang makalakad ako. Basta lang, kahit naka-wheelchair ako, pala nung una, sabi ko, kahit naka-wheelchair lang akong umattend ng church, walang problema sa akin, basta gusto ko umattend ako ng church. Pero ang Diyos talaga, napakabait at napakabuti. Ang ginawa niya, kahit na pilay ako, ginawa niya na makapaglakad ako, kahit na nakatungkod lang ako. Ganyan ang kabutihan ng Diyos sa buhay ko. Kaya, ano man ang sabihin nila na hindi ako nagsasawa sa pagtayo rito. Linggo-linggo na may prayer meeting kasi nagpapasalamat ko sa Kanya yung kabutihan niya sa buhay ko. At saka yung papasalamat din ako sa pagaling nung 2 apo ko na nagkaroon ng FMD. Kaya si Lucas hindi nakapasok ng 1 linggo. Siya lang ang may sakit pero nahawa yung kanyang kapatid. Sa awa ni Lord, magaling na silang pareho ngayon. Kumbaga, mananalig lang tayo sa Panginoon na sa ating araw-araw na buhay at tatawag tayo sa Kanya, hindi niya tayo pababayaan. Pagkat isa lang ang ating Panginoon na sinasamba, sapagkat hindi niya inaano ko yung pinanghihawa ko ang pangako niya na hindi niya tayo iwan sa anong pamamabagay. Kaya sa Diyos po ang papuri at pasasalamat. Magandang gabi po sa bawat isa. Nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sa protection at pag-iingat po doon sa apo ko na noon po 1 linggo, muntik na po silang maaksidente ng kotse. Naka-e-bike po sila ni Roxanne. Nasa unahan pa naman po si Amber. Salamat sa Panginoon na yung talagang prayer ko po sa kanila ay laging ayun nga po, iningatan po sila ni Lord na wag po silang mapahamak. Nagpapasalamat din po ako sa Panginoon, doon naman po sa kapatid ko na nasa trabaho po, muntik na po siyang makuryente. Salamat po at meron pong nagtanggal po ng saksak para po hindi po siya higupin po nung at siya po talaga pong madisgrasya po. Nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sa mga blessing niya sa amin sa araw-araw, sa provision po niya, sa kalakasan, at maging doon po sa kung paano po tayo ni Lord iningatan, doon po sa nagdaang bagyo na malakas, pero patuloy po niya tayong iniingatan at pinoprotektahan. Sa Diyos po ang papurit pasasalamat. Hello po, good evening. Yan, nakangiti na lahat. Huwag tayo malungkot kahit na mayroon tayo mabigat na sitwasyon, di ba? Masarap yung kahit may problema, masaya tayo. Lalo ngayon, prayer meeting, marami na naman tayo ipapanalangin. Isa ako sa nagpapasalamat kasi ramdam ko yung pagmamahal nyo sa akin sa panalangin nyo kasi ng linggo talagang hindi ko po kaya yung sarili ko. Masyado ko pong inabuso yung katawan ko sa pamamasada ng Sabado, Biyernes, Sabado. 10:00 na po ako nauwi. Tapos nasabay po kasi sa malakas ang ulan, malakas yung hangin. Medyo nababad po yung katawan ko sa lamig. Dahil po may hinahabol po akong halaga na babayaran ko. Kaya siguro napalo ako ng Panginoon. Pero
salamat pa rin sa Diyos. At siyempre, nakakatuwa kasi yung aming mga inaalagaan, mga ibang inaalagaan namin every Thursday, kasi hindi kami naka-attend ng linggo, hinahanap nila kami. Tapos, yun, pinalalakas nila yung aming sarili. Kaya maraming salamat. At ng linggo nga po na yun, para po akong kambing. Puro dahon-dahon po yung nagpalaga ako kay Mel ng dahon ng malunggay. Tapos yung luya, tapos artinpina, pinagsama-sama ko para lang po. Kasi sobra po yung ubo na dumapo sa akin. Ala naman po siyang plema, kaso napakasakit pagka inubo mo. Nanghina pa ako na magdamag po na yon, ubo po kasi ako ng ubo. Kaya hindi po kami naka-attend. Nalungkot lang din po ako nang nalaman ko na si Brother Ronel ay nagkasakit din po pala siya. Tapos hindi ko po alam. Nag-chat siya sa akin, Brother Ronel, may sakit din ako hindi muna tayo maggawain sa Bakalan. Doon po ako nalungkot kasi kahit po ako may sakit, iniisip ko po yung kaya ko hanggang mamaya makapagawain kami sa Bakalan. Kaso nagkasabay po kami ni Brother Ronel. Doon po ako medyo nalungkot. Kaya nang hapon po nagpitas ako ulit ng dahon ng malunggay. Kahit na maambon-ambon, lumabas po ako ng bahay, nagpitas ako ng dahon ng malunggay para ilaga ulit. Dahil nga po yung malunggay ay mataas. Pagpitas ko po ng dahon, nakita ko po yung kalangitan, natanaw ko po yung kabutihan ng Diyos sa buhay ko. Kaya sabi ko, Lord, kahit na may karamdaman ako, yung galak pa rin na nandoon sa puso ko, yung pilit mong nilalagay. Nakita ko yung kabutihan ng Diyos sa buhay naming mag-asawa. At siyempre, yung aking asawa, pinagpapasalamat ko rin sa Diyos. Hindi niya ako pinababayaan, inaaruga niya ako ng pilit. At talaga yung love ay may kasama talagang sakripisyo. Kaya maraming salamat sa mga, lalo sa mga nananalangin, sa inyong lahat. Tuloy, yung mensahe ni Brother Nel ng nakarang Webes, yung sa huwag kaligtaan yung dumalo sa gawain patungkol sa Panginoon. Para akong hinabol. Ako tuloy yung hindi nakadalo. Alam yun ni Sister Mercy, ayun po yung minensahe. Napakahalaga yung dumalo ka sa gawaing tulad nito. Ay nang linggo, naalala ko, hinabol ako ng mensahe na yun. Kami ni Sister Mel, hindi kami nakadalo. Kaya sa Lord pa rin po yung kapurihan dahil sa kagalingan na binigay niya sa akin. Magandang gabi po sa ating lahat. So, ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon dahil po nung Lunes, bukod po sa walang pasok, birthday din po nung nanay ko. So, basta po 30 plus po yung edad niya na. So, hindi ko po alam yung hindi ko po alam yung taon Pero po nag-birthday po yung nanay ko. So, nagpapasalamat po ako kay Lord, syempre, kasi kahit lagi kong napapagalit si mama. Kasi minsan late umuwi, minsan may ginagawang iba bago gawin yung isang bagay. So, ayun, natitiis pa din niya ako. Kahit medyo minsan, nagagalit na talaga siya sa akin. So, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dun. Then, nagpapasalamat din po ako sa maayos na kalusugan kahit po sumusugod sa ulan, walang payong, napupuyat, minsan po, pagdating ko sa bahay, antok na po ako. So, kahit po ganun po yung mga circumstances sa buhay ko, is maganda pa rin po yung health ko. Then, nagpapasalamat din po ako sa overlook po ni Lord sa akin sa aking mga studies. Kasi po, after po nung
Boodle fight po namin, nagsunod-sunod na po yung activity. Merong gagawa ng prototype project, gagawa ng role play, gagawa ng kung ano-ano man. So, nagpapasalamat pa rin po ako sa Panginoon na hindi po ako nagiging academically burn out. Yan. So, hindi po ako napapagod, yan na patuloy lang na mag-aral kahit parang hirap. So, sa Diyos po ang papuri. Wala na po bang hahabol? Sige po, yung nais na may pasalamat i-reserve na po natin sa next prayer meeting. Ngayon po, pangunahan po tayo sa panalangin ng pasasalamat ni Sister Maring Nora. Maraming salamat, Maring One. Chinat ako ni Maring One. First time kong mag-lead ng prayer ngayon. Chinat ako. Alam niyo, magdadahilan sana ako eh. Kasi nahihiya po ako. Kaya sabi ko, ay Lord, para naman to sa'yo. Sige, try natin kasi para sa'yo naman to. At ako'y nagpapasalamat sa'yo, Mari, sa tiwala. At ako din marami akong pagpapasalamat kay Lord. Kala nyo kayo lang. Lahat tayo. Ang pinagpapasalamat ko, maraming salamat kay Lord kasi nga yung aming Bible study is, salamat Pastor Ayan. Nagiging siya, successful. Marami namang uma-attend. Kaya salamat kay Lord. At sa mga struggle namin sa tauhan, naayos na ni Lord. At bago tayo mag-umpisa sa panalangin, nais ko munang basahin yung isang Bible verse na matatagpuan sa Daniel 3 verse 90. Pasalamatan natin ang Panginoon sapagkat napakabuti niya na nanatili magpakailanman ang kanyang habag. Purihin ang Diyos, tayo po'y manalangin. Ama naming banal, maraming salamat po sa pagkakataong ito na ikaw ay mabigyan ng pasasalamat. Lahat ng bagay na nangyayari sa aming buhay ay iyong kalooban, masama man o mabuti. Ito ay aming ipinagpapasalamat dahil lahat ng bagay ay mabuti. Dahil ito ay galing sa iyo. Maraming salamat po sa aming kalakasan, sa kalusugan, at sa mga problema na aming napagtagumpayan. Maraming salamat po sa paggabay at pagpapatnubay sa aming pang-araw-araw na paglalakbay dito sa mundong ito. Maraming salamat po sa mga sakit na iyong pinagaling. Maraming salamat po, Panginoon ko, sa lahat-lahat kung ano man meron kami, ito ay galing sa iyo, Panginoon ko. At muli, ang lahat-lahat ng ito ay aming ipinagpapasalamat sa pangalan ng iyong banal na anak na si Jesus. Amen. Maraming salamat, Maring Nora. Ngayon po sa ating pagpapatuloy, i-focus po natin ang ating mga isip at puso sa pakikinig ng salita ng Panginoon na dalhin sa atin ni Teacher Share na laging handa. Thank you po, na-pressure po ako doon. Magandang gabi po sa ating lahat. Ayan, good evening. Nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sa strength. Minsan binabaliwala natin yung pagpapasalamat sa
sa kalakasan kasi parang very usual naman, pero ito din naman yung araw-araw nating kailangan. So sa lahat ng ating mga ginagawa, kailangan ng kalakasan. At ito po yung pinagpapasalamat ko sa dami po ng kailangang gawin at matapos sa bawat araw, yung kalakasan ni Lord yung nandyan. So maraming salamat sa Panginoon. Samahan niyo po ako sa pagbasa ng atin pong text na pag-aaralan ngayon. At ito po ay matatagpuan sa Joshua 24:15. Joshua 24:15. At ang ating pong theme for this month ay paglilingkod. Babasahin ko po sa Tagalog version muna, yung magandang balita Biblia. Simula po verse 14. Ang sabi po dito, kaya ngayon, sambahin ninyo si Yahweh at paglingkuran nyo siya ng buong puso't katapatan. Alisin nyo ang mga Diyos-Diyos ang dating sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia at sa Ehipto. Si Yahweh lamang ang inyong paglingkuran. Verse 15, at kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o ang mga Diyos ng mga Amoreyo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinitirhan. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Nais ko rin pong basahin sa inyo yung NIV version. Doon sa verse 15, ang sabi po dito, ito kasi yung famous na lagi nating naririnig. But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods your ancestors served beyond the Euphrates, or the God of Amorites, in whose land you are living. But as for me and my household, we will serve the Lord. Yung context po nitong challenge ni Joshua na ito ay para sa mga Israelites kasi noong tumatanda na si Joshua, gusto na niyang mamili yung mga Israelita, sino bang sasambahin ninyo? So dun sa mga unang verses doon sa chapter na ito ay sinabi na po yung lahat ng ginawa ni Lord para sa kanila dahil ang kanilang mga ninuno ay may mga Diyos-Diyosan pa. So pinakita dun sa mga unang verses, simula kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob at saka kay Esau, tapos si Moises at si Aaron hanggang kay Joshua. Lahat ng ginawa ng Diyos para sa kanila, yung nagtagumpay sila sa mga laban, nahati yung Red Sea, lahat-lahat ng iyon. And then sabi ni Joshua, pagkatapos ng lahat ng ito, you have to make a firm decision. Sino ba ang sasambahin mo? Pagkatapos ng lahat ng ginawa sa iyo ng Diyos, sino ba ang sasambahin mo? Ang sabi niya dito, choose you this day, ngayon na, whom you will serve, whether the gods which your fathers served na nasa Euphrates, or the God of the Amorites, kung saan ka nakatira, in whose land you dwell. Pinapakita po dito yung, ano ba yung nakaraan, yung mga ninuno, yung mga Diyos-Diyosan. Sa atin po, pwedeng gamitin natin ito na, ano ba yung mga naging tradisyon natin, kasama sa mga sinasamba natin, o nakaugalian na, nakasanayan na. Ito ba yung sasambahin natin dahil nakaugalian na? Or, kung saan kayo nakatira, ay kasi nakalakhang ko na to ay utang na loob ko na lang to sa mga magulang ko, sumama na rin ako sa kanilang pagsamba. Ang sabi ni Joshua, mga Israelita, pumili kayo ngayon, sino ang sasambahin ninyo? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ng Diyos para sa inyo, yun ba ang pipiliin nyo? Yung God ng mga ninuno nyo? Yung God kung saan kayo nakatira? Or ang tunay na Diyos? And then sabi ni Joshua, but as for me and my house, we will serve the Lord. Ano yung house dito? Ito po ay mas malawak na nasasakupan ni Joshua. Kumbaga po sa teacher, lahat po yun ng kanyang mga estudyante. Kung ikaw ay may negosyo, ito po ay lahat ng iyong empleyado. Kung ikaw ay namamasukan, ito po ay ang katrabaho mo o kasama mo sa departamento
o kasama mo doon sa building na pinagtatrabahuhan mo. Kung ikaw ay estudyante, maaring ito ay mga friends mo o lahat ng classmates mo. Kung sa pamilya, pamilyado kang tao, ito ay hindi lamang yung immediate family, asawa o anak, kung hindi buong pamilya, kasama na yung mga relatives mo. Yun yung as for me and my house, yun yung kasama dun. Dito sa church natin, hindi lang ang pastor, hindi lang ang mga leaders ang sama-samang magsiserve sa Panginoon, kung hindi lahat tayo, lahat ng miyembro ng iglesyang ito, we will serve the Lord. Si Lord po ang ating paglilingkuran. Paano? Siyempre, yung spiritual gifts na ibinigay sa atin. Merong gift of leadership, gamitin nyo doon. Gift of administration, gift of teaching, gift of preaching, gift of mercy, gift of service, gift of prayer, gift of faith, at kung ano-ano pa. Ano yung spiritual gift ninyo? Yun yung gamitin nyo sa paglilingkod sa ating Diyos. Nais ko pong i-share sa inyo yung isang storya patungkol sa isang pulang bangka. Isang pulang bangka. Meron daw pong isang tao na nagpapintura ng kanyang bangka. So yung pintor na kinausap niya, sabi niya, pinturahan mo yung bangka ko, babayaran kita ng 500. Malit lang naman yung bangka ko. So kahit na gaano katagal yun, basta yun yung kanyang kontrata. So itong pintor, dala-dala yung kanyang paint at yung mga paintbrush, ay sinimulan ng pinturahan yung bangka ng pula. Dahil ito yung gusto noong owner. Sabi niya, gusto ko ng bright red na bangka. So habang pinipinturahan po niya ito, ay nakita niya na meron palang maliit na butas doon po sa ilalim ng bangka. So sabi niya, naku, may butas pala to. Ni-repair niya ito nang hindi nalalaman noong may-ari. Tinakpan niya, minasilya niya, winoterproof niya, tsaka niya pininturahan. At hindi niyo po talaga mapapansin na ito'y may butas pa. Talagang malinis ang pagkakagawa. So nung natapos po niya yung pagpipintura niya, binayaran na po siya ng 500. Pagkatapos, umuwi na siya. At pagkaraan ng ilang araw ay bumalik yung may-ari ng bangka. Nagdala ng 10,000 pesos. Binigyan ko na lang po ito ng halaga kasi ang sabi dito ay magandang halaga ang ibinigay sa kanya. So kung ikukumpara natin dun sa 500, malaki na po talaga yung 10,000. Binigyan siya ng 10,000 pesos. At ang sabi nung pintor, sir, nabayaran nyo na ako dun sa pagpipintura. Ba't nyo po ako binibigyan pa? Tas napakalaking halaga. Sabi niya, naku, hindi ito dun sa painting job mo. Ito ay dahil dun sa pag-repair mo nung butas doon sa aking bangka. Alam mo, naisip ko na yun, nakakalimutan ko lang banggitin sa'yo na kung pwedeng i-repair mo din. Pero natuwa ako na nakita kong na-repair mo pala siya. Anong sagot nung pintor? Maliit na bagay. Maliit na bagay lang yun, sir. Okay lang yun. Libre na yun. Sabi nung may-ari, hindi. Hindi maliit na bagay yun. Ito ang storya. Alam mo ba, nung natuyo yung bangka, nag-dry na yung paint, binitbit ng mga anak ko yung bangka at sila'y pumalaot at nangisda. Pag uwi ko sa bahay, wala yung bangka, wala yung mga anak ko dun sa bahay. Sobra yung kaba ko dahil naalala kong may butas yung bangka. Imaginein mo yung saya na dulot nito nung nakita ko silang nakauwi ng matiwasay. Kaya hindi ito maliit na bagay. Kulang pa nga yung 10,000 pesos na ito. Dahil dun sa maliit na bagay na yon, naligtas mo ang buhay ng anak ko. Ito po ang kwento ng pulang bangka. So, sa atin, ano man yan, sino man, kailan, saan, paano, sana makatulong tayo.
Pwede pong sa maliit na bagay. Pakikinig lang, pagdamay, pagpunas ng luha nila, pagtapik sa balikat, o panalangin. Nare-repair natin yung butas doon sa bangka. Kahit po hindi na ito parte ng ating trabaho, kung saan may pangangailangan at available tayo, let us help. Hindi man tayo dekonesa, hindi man tayo ang tagalinis, pero pag nakita natin na kailangan ng tulong, instead na punahin natin dahil di nagagawa yung trabaho, naku, kulang, nakalimutan, tumulong tayo. Don't create the problem, but be a part of a solution. Sa ganitong paraan, ang paglilingkod sa ating kapwa ay makikitang resulta po ng dahil gusto nating maglingkod sa ating Diyos. Sana po, sama-sama tayo na sasabihin, para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Maglingkod po tayo sa Diyos sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa. Maraming salamat po. Magandang gabi.